Naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig diyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Ustad Sabir Gabriel. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Malinaw po ba yung boses ko? Naam ya Sheikh. Wadih. Wala po bang masyadong sa Background po? background po? Wala naman po. Alhamdulillah. Magsimula na po tayo inshallah. Inshallah ya Sheikh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang papuri ay nararapat lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapala sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mabiyayang gabi na ito na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa gayon ay ating alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na kung saan ang Yawmul Jum'ah, ngunit ito'y dumaan na. Pero mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marahil sa atin ay dumaraan tayo sa kung iba't ibang mga problema. Marahil ay hindi natin alam ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng pagkakaintindi ng mga ibang mga tao o ibang relihiyon o sekta patungkol sa pagmamahal. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinagkaiba ng Islam sa ibang mga relihiyon o sekta ay tayo ay naiiba sa kanila ng sobrang maraming pagkakaiba. Kasi mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga taong iyon na hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga taong kinukuha nila o pinagkukuhanan nila ang kanilang pagmamahal mula sa emosyon o puso na nanggagaling sa kanila. Sa puso o yung emosyon na nanggagaling mula sa puso nila. At hindi nila ito iniisip kung anuman ang kahihinatnan nito na minsan ay nagdudulot sa kanila ng mga gawaing karumal-dumal o mga muharramat o pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang kanilang pagmamahal ay nahahaluan ng pagmamahal nila sa syaitan, sa mga gawaing karumal-dumal at mga muharramat. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamahal at pagkagalit ay kasama ito sa likas ng isang tao. Kabilang sa mga katangian na likas mismo sa tao na kung saan hindi siya mawawala rito. At kabilang dito ay ang pagmamahal at pagkagalit. At minsan ay yung pagkagalit o pagmamahal natin ay nagkukos ito sa ating emosyon at sarili, mga alipin ng Allah. Ganun man sa paggawa natin o sa ating mga sinasabi, mga alipin ng Allah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Ang pagmamahal ay nasasakop niya o nasasaklaw niya ang rahmah o yung pagkahabag, pagkipagtulungan at kahit na ano pang mga mabubuting gawain. At nakakatulong ito sa umma o sa nasyon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamahal ay isa itong ibadah. Ibadah to para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang napakalaki o napakadakilang ibadah para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang magkaroon tayo ng pagmamahal. Opo mga alipin ng Allah, ngunit hindi sa pagmamahal lamang natin sa kung sino man ang gustuhin natin, kundi ang pagmamahal natin alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ibadah. Ibadah o pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nagdudulot sa atin upang mas gawin pa nating mas mabilis o mas madali o mas agaran natin magawa ang mga inobliga niya o yung mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay ang pagmamahal natin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mahalin natin ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mas higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga sarili at sa ating mga magulang o minamahal sa buhay. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Sabihin mo, O Muhammad, sino man ang magmahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sundin ninyo ako. O Muhammad, sabihin mo, kung kayo ay minamahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sundin ninyo ako at mamahalin kayo at iibigan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at papatawarin kayo sa mga gawain ninyong kasalanan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong aya na ito na kung saan tumutukoy mula sa mga palatandaan ng pagmamahal ng alipin para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang gawin niya na sundin niya ang sugo niya ito na sallallahu alaihi wasallam sa mga gawain na ipinag-utos nito. Pag-iwan nito sa mga ipinagbawal nito at pagsunod sa pamamaraan nito o sunna niya, mga alipin ng Allah. Kasi sino man ang magtangka o isipin niya na siya'y mahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit siya'y sumusuway sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siya ay katotohanan ay hindi niya mahal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang sumuway sa sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, katotohanan hindi niya minahal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamahal sa Islam o ang pagmamahal natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaraming faida o mga benepisyo meron ito. Marami itong benepisyo lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Ano ba ang benepisyo o kadikalaan ng pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala alang-alang sa Allah? Unang-una sa lahat, mga alipin ng Allah, ito ay nagpapadali ng ating mga gawain. Hindi lang sa mga gawain at pamamaraan, kundi sa pamamaraan ng pamumuhay natin dito sa mundo, mga alipin ng Allah. Ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdudulot nito upang mas sundin pa natin kung anong mga inobliga niya at ipinagbawal niya. At sundin din natin o gayahin natin ang mga pamamaraan ng kanyang sugo. Dahil nagsabi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sino man ang umibig o magmahal alang-alang sa Allah
at nagalit alang-alang sa Allah at magbigay alang-alang sa Allah at magbawal o magpigil alang-alang sa Allah, faqad istakmala al-iman. Katotohanan, siya ay nagawa niyang kumplituhin ang kanyang iman. At katotohanan ng Islam ay nagpapahiwatig ito, nagtutulak ito, nagdada'wa ito, o nanghihikayat ang Islam sa lahat ng mga bagay na kung saan nagpapalakas ng ating pagmamahal sa pagitan ng mga kamusliman. O pumalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang magkaroon tayo ng pagmamahal hindi lamang sa mga ating magulang kundi sa buong kamusliman. Magkaroon tayo ng pagmamahal para sa kanila, hindi lang mismo sa kamusliman at sa mga tao na nasasakop nito. Yung mga magulang, kapatid, kamag-anak ng mga Muslim ay pasok dito, mga alipin ng Allah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Sinabi, hindi makakapasok ng paraiso, hindi kayo makakapasok ng paraiso hanggang sa hindi kayo manampalataya. At hindi kayo mananampalataya hanggat hindi kayo magmahalan. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. At hindi ba ako'y nag-uutos o nagtuturo ng isang bagay na kung saan kapag ito'y ginawa ninyo ay magmamahalan kayo? Afshus salama bainakum. Inyong iparating, iparamihin, ipahiwatig ang inyong salam sa pagitan ninyo. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamahal sa qaum o sa mujtama o sa kung anuman ang nasasakupan natin, ay ang nagtutulak nito ay ang pag-iikhlas natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng gawain natin, mapasam-asawa natin o kaya mga kapatid, magulang natin, ang nagdudulot sa atin upang mas lalo natin silang maintindihan at mas lalo natin silang kahabagan at kaawaan at mas mahalin ay yung pagkakaroon natin ng ikhlas para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minahal ko si fulan, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay na kung saan kung meron kayo nito ay matatagpuan ninyo ang katamisan ng pananampalataya. At isa sa mga binanggit dito, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ay ang pagmamahal natin sa isang tao, maliban na lamang ay minahal natin siya alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. O pumangalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag minahal natin ang isang Muslim o kapatid nating Muslim o kahit na sino malapit sa ating mga Muslim, katotohanan mahanap niya ang halawa o yung sweetness ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu yawmal qiyamati ayna al-mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi sa yawmal qiyamah, sa araw ng paghukom, aynal mutahabbuna bijalali, sino, asan yung mga taong nagmahalan alang-alang sa akin? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli.
Katotohanan sa araw na ito ay pasisilungin ko sila sa aking silong sa araw na walang silong maliban na lamang sa aking silong. Mga alipin ng Allah, sino man ang magmahalan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ay kanyang makukuha ang tamis ng pananampalataya. Mahanap niya ang katamisan ng pananampalataya, lalong-lalo na kung yung taong yun ay kasama mo sa pag-iibada. Kasama mo siya sa mga araw na yun na nanatili mo sa mundo alang-alang sa Allah. Nagsasala kayo, nagfa-fasting kayo, gumagawa kayo ng mga ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na sa araw ng paghuhukom, kahit man lamang ang inyong mga gawain na hindi maging magkatulad, ay makakasama mo siya sa paraiso, mga alipin ng Allah. Mga alipin ng Allah. At kasama sa mga epekto ng pagmamahal natin alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay isa sa mga hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sa kanya, may dumating na isang lalaki sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawm wa lamma yalhaqu bihim. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, o minsahe, o Muhammad, o Rasulullah, paano kung ang isang tao ay nagmamahal sa isang tao ngunit hindi pa siya sumama sa kanila? Sinabi niya, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sinabi niya, ang tao ay kasama niya sino man ang kanyang mahalin. So kung minahal mo ang iyong kapatid na Muslim alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay makakasama mo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, pero, paano kung minahal mo naman ay ang mga kuffar, yung mga gawaing karumal-dumal na mga kuffar, yun ba ay makakasama mo? Oo. Sino man ang kanyang hanapin na kasama o kaakibat sa buhay na ito, ay ang mga taong kaaway ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinaayawan niya, kasama niya ito na mapupunta sa araw ng paghuhukom. Kung sila man ay napunta sa impyerno, mga kuffar na ito, siya din ay mapapasama sa kanila. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, anta ma'a man ahbabta. Kasama sa riwaya, ikaw ay kasama mo sino man ang mahalin mo. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Anas, فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Sinabi ni Anas, ako ay mahal ko ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, si Umar, at umaasa akong makasama sila dahil sa aking pagmamahal sa kanila, kahit na hindi ko ginawa ang katulad ng mga gawain tulad ng ginawa nila. Maalipin ng Allah, ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdudulot sa atin upang gumawa ng mas madaling o mas maging madali sa atin yung mga mahihirap na gawain. Papaano? Ang pagpapatawad natin. Ang pagpapatawad natin sa ating mga kapatid na Muslim. Ang pagpapatawad natin sa ating mga taong nakalaban natin o nakaaway natin mga Muslim. O di kaya yung pagpapatawad natin sa ating mga kapatid, sa ating mga asawa, magulang. Ito ay nagdudulot sa atin upang mas maging madali at maging mapagkumbaba tayo sa ating lipunan o sa ating mga kapatid na kamusliman.
Mga alipin ng Allah, dahil ang ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahalin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagdudulot ito. Alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdudulot ito ng pagkakaroon ng iyong pagkapakumbaba. Yung magkaroon kayo ng confliction sa pagitan ng iyong kapatid, minahal mo siya alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi ka sa kanya magagalit. Magalit ka man sa ginawa niya, pero mismo siya, mismo literal na tao ay hindi mo siya pagagalitan. O hindi ka sa kanya magkakaroon ng pagkamuhi. Bagkus, mahal mo siya, pinagsabihan mo siya, nag-advise ka sa kanya dahil kagustuhan mo na kung sakasakali na siya ay magbalik loob mula sa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang totoong pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Hindi yung iwanan natin ang ating kapatid na maligaw sa landas naligaw mga alipin ng Allah. Ito ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang ituro sa kanila ang tamang landas at hindi iwan sila sa landas na kung saan hindi nila mahanap ang liwanag patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y magkaroon tayo ng pagmamahal sa kanila. O di kaya ay sa mga asawa. Hindi ibig sabihin nagkaroon lang kayo ng confliction ay nagkaroon ka na ng pagkawalang gana sa kanya. Hindi po ito ang dahilan. Bagkus tingnan mo kung ano ang dahilan bakit mo minahal ang taong ito. Bakit mo pinakasalan ang taong ito? Para sa ano? Para lamang maibsan mo yung pangangailangan mo? O upang mas maibsan mo yung pangangailangan ng nasyon o ng umma ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba isa sa mga pangarap natin ay magkaroon ng maayos at matatag na pamilya para sa Allah? Hindi ba't yun ang ating hahanapin? Kasi nga ginagawa natin to alang-alang sa Allah. Nagpakasal ka, nag-asawa ka alang-alang sa Allah. Pinakasalan mo siya dahil nakitaan mo siya ng kabutihan para sa Allah. Nanganak kayo, nagkaroon kayo ng anak dahil alang-alang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minahal mo siya alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito'y nahanap ninyo, ay magkakaroon ng tamis sa pagitan ninyo kahit minsan ay nagkakaroon kayo ng confliction o hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. O di kaya sa mga kapatid ninyo, mga magulang. Hindi tayo sa kanila magkakaroon ng pagkamuhi dahil nagkaroon tayo ng pagmamahal sa kanila dahil alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung pagmamahal natin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang mangyari na ang pagmamahal natin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ang mas nagpupunyagi kaysa sa pagmamahal natin sa ating mga magulang kapatid. Bakit? Kasi may possible na ang iyong magulang ay hindi nasa tamang sekta o landas o paniniwala. Marahil sila yung mga taong ligaw sa pananampalataya. At kung mahal mo ang iyong magulang, may possible din na ang iyong pananampalataya ay mapunta sa pananampalataya nila. Kung sila man ay mga Shia, ikaw din ay magiging Shia. Kasi nga, hindi mo minahal ang Nabi sallallahu alaihi wasallam at pinag-aralan ng kanyang pamamaraan. Kasi mas ginusto mo kung ano yung narinig mo sa kanya kaysa sa mga naririnig mo o nababasa mo patungkol sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahil ang kanilang pananampalataya at paniniwala ay kung ano lamang ang kanilang kagustuhan na nanggagaling sa kanilang emosyon at yung sinasabi nilang pagmamahal nila o pagkaawa nila. So kung sino man ang mahalin niya ang kanyang magulang kaysa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, may possible na siya'y maligaw sa pamamaraan o sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung ikaw ay may pagmamahal sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah, ay magkakaroon ka ng malakas at matibay na pundasyon
ng pananampalataya o paniniwala kahit man lamang ay maging kalaban mo pa dito ay ang iyong mga magulang, kapatid o kamag-anak, hindi kanila matitibag dahil ang unang-una mong minamahal ay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kaysa sa kanila mga ligaw. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Di ba? Kung kayo ay minamahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni. Sundin ninyo ako at yuhibbukumullah, at kayo ay kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa tayo ng mga gawain alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagmamahal ay ibada at napapaloob sa pagmamahal nito, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang khawf at ta'zim, ang pagkakaroon ng pagkatakot at pagdakila sa Kanya. Opo. At ang ibada, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lahat ito ay may gantimpala. At ang gantimpala na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagmamahal sa Kanya o alang-alang sa Kanya ay ang gabay at taufik niya mismo. Gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik niya. Ang liwanag niya. Ang liwanag patungo sa tamang landas. Kasi nga makikita mo ang landas na itinuro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamamaraan ng kanyang sunnah at sunnah ng kanyang mga khulafa ar-rashidun. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hingin natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tawfiq, ang kanyang pagmamahal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa ibadikal mu'minin. Allahumma habbib ilayna al-amal alladhi yuqarribuna min hubbik. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Sabir Gabriel. Bago po tayo dumako sa Q&A session ay ating pong tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig. Ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah po, sa kaya nating sagutin, inshallah. So, tayo ay dadako sa Q&A session. At sa may Facebook Live po ay kung kayo po ay gustong magtanong ay pakilagay na lang po sa may comment section. At dito naman po sa may Google Meet ay paalala lang din po sa kababaihan ay pakiiwan na lang po sa may chat box. At sa mga kalalakihan naman po ay maaari po kayo magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Ustad Sabir Gabriel. So kami po ay maghihintay sa inyo. So may nagtaas si Hasim Karim. فليتفضل يا أخ. السلام عليكم شيخ.
Pwede po ba labas sa topic? Inshallah po kung kaya natin sagutin. Ang tanong ko po ay pwede po ba sa ating relihiyon Islam ang pag nutrition month? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon, no, hindi ko muna masasagot ang iyong katanungan. Pero kung may kagayahan tayo na itanong natin ito sa ating mga guro, mga sheikh natin, inshallah, itatanong natin ito at babalitaan na lang kita kung sakasakali. No, inshallah, i-message mo lang ako, inshallah. Jazakallahu khairan. Extra. Sa may Facebook Live is wala naman din. Ito is wala rin. Sheikh, tinatanong niya Sheikh kung ano daw yung Facebook account nyo. Ano daw pangalan nyo sa Facebook? So siguro po is hanggang dito na lang tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Jazakallahu khairan ya Sheikh Ustad Sabir Gabriel sa inyong magandang pagbigay kaalaman sa amin dito sa may Google Meet at pati na rin sa may Facebook Live. At sa mga nakibahagi po ay maraming salamat din po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pakikinig tuwing gabi. At bilang ating pagtatapos ya Sheikh Hana, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa Kafaratul Majalis. Bago ang lahat ay sa kung ano man ang narinig natin dito na mabuti ay ating isabuhay, at kung meron naman po akong nagsabi na mali ay dahil lamang ito sa aking pagiging tao ay nagkakamali rin po ako. At kung ano man yung nagawa kong nasabi kong mabuti ay yun po yung inyong kunin, inshallah. Jazakumullahu khairan. Basahin po natin yung kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayon gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.